Naghahanda pa lamang ang Chuchi Foundation para sa malawakang relief mission para sa Bohol nang biglang dumating ang bagyong Yolanda noong ika-8 ng Nobyembre. Taglay ng naturang bagyo ang hangin nasa 315 kilometro bawat oras. Ito ang naitalang pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas sa buong kasaysayan. Maliban sa malalakas na hangin na tumama sa mga pamayanan, ang walang humpay na buhos ng ulan ay nagdulot ng pagtaas ng mga ilog at dagat hanggang sa magkaroon ito ng mga mala-tsunami na storm surge. Unang tumungo ang mga Chuchi volunteers sa Ormoc City noong ika-13 ng Nobyembre upang maglunsad ng inisyal na survey, medical missions at mamahagi ng mga kagamitan. Makalipas ang 2 araw, pumunta sa Tacloban City ang isang pangkat ng mga Chuchi volunteers para sa survey kung saan nila nasaksihan ang malubhang epekto ng kalamidad. Sa kanyang mensahe, binanggit ni Master Cheng Yen na ang sakunang ito ay dapat magsilbing tagapagbukas ng puso at isipan ng buong mundo. Aniya sa tulong ng dakilang pagmamahal at pagmamalasakit ng bawat isa ay mababawasan ang mga kalamidad. Bilang pagtugon sa panawagan ni Master Cheng Yen, ang mga Chuchi volunteers sa 46 na bansa sa buong mundo ay nagsagawa ng mga street solicitations at fundraising para sa mga biktima ng bagyo. Habang patuloy ang solicitation, inatasan ni Master Cheng Yen ang Chuchi Taiwan na magpadala ng tone-toneladang relief goods kabilang ang mga thermal blankets at relief bags. Kasama rin nito ang mga water filtering machines na nakagagawa ng 15 toneladang inuming tubig at instant rice para sa 300,000 katao. Ang sangay ng Chuchi Foundation sa Maynila ay nagpadala rin ng mga truck na may dalang kagamitan at cleaning materials para sa malawakang cleanup operation sa Tacloban. Noong ika-20 ng Nobyembre, opisyal na sinimulan ng Chuchi Foundation ang Cash for Work program na mayroong 610 kalahok. Lumawak ang programa hanggang sa nakapasok ang nasa 31,000 kalahok mula sa 8 magkakaibang istasyon sa buong Tacloban. Sa loob ng 19 na araw, aabot sa 300,000 day shifts ng kalahok ang sumali sa paglilinis ng kanilang mga pamayanan. Bawat isa ay tumanggap ng 500 piso bawat araw. Gumamit din ng 54 na heavy equipment tulad ng mga truck, payloaders, excavators na nagtala ng aabot sa 1,000 pagbiyahe sa kabuuan ng malawakang paglilinis. Sa pamamagitan ng mga natatanggap na pera sa araw-araw, ang mga pamilya ay nakabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Nakatulong din ito sa pagpapanumbalik ng normalidad sa ekonomiya. Kayong number 1 na tumulong sa amin. Ang problema po namin talaga dito, basura. Ito po yung dinadasal namin na dumating po kayo. Maraming salamat po. Habang nagpapatuloy ang Cash for Work program sa Tacloban, isang pangkat na mga volunteers ang nanguna sa pamamahagi ng cash at relief assistance sa Ormoc City para sa mahigit 10,000 pamilya mula sa 10 barangay. Sapagkat isinaalang-alang ang malawakang relief efforts, daang-daang Chuchi volunteers mula sa 13 bansa tulad ng China, Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Vietnam, USA at Pilipinas ang nagsalitan sa 9 na pangkat upang suportahan ang pagsasakatupar ng mga misyon. Nagmula sa sariling bulsa ang kanilang tiket, pagkain at tirahan upang personal na makapaghatid ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Kinabibilangan sila ng mga superintendents mula sa 5 ospital ng Chuchi sa Taiwan, punong guro ng Chuchi University at mga opisyal ng Chuchi Foundation sa iba't ibang sangay. Kasama rin nila ang mga medical experts mula sa TIMA na nanguna sa mahigit 10 medical missions na nakatulong sa tinatayang 8,400 pasyente mula sa Ormoc, Tacloban, Tunga at Palo. Sila ay naglaan ng libreng konsultasyon at gamot sa mga pasyente sa mga sangay ng general medicines, pediatrics, surgery, dental, ophthalmology, pharmacy at acupuncture. Gayun din, ang mga Filipino Chuchi volunteers na dating mga biktima ng bagyong Ondoy ay nakiisa rin sa mga relief efforts bilang paraan ng kanilang pagsukli sa mga kabaitang kanilang natanggap sa panahon ng kanilang pangangailangan. Sila ay naatasan ng mga gawain at itinuring na pangunahing suporta sa bawat proyekto. Kasabay ng mga unti-unting paglinis ng mga lugar, nagsimula na sa paghahanda ang Chuchi Foundation para sa malawakang relief distribution. Ang mga volunteers ay bumisita sa mga apektadong komunidad upang personal na mamahagi ng mga claim stubs para sa mga residente. Buhat noong ika-14 ng Disyembre, ang malawakang pamamahagi ng mga kagamitan at cash assistance ay nakatulong sa halos 68,000 pamilya mula sa Tacloban, Ormoc, Palo, Tanawan, Tunga at Dulag. Ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng mga kawani mula sa lungsod at panglalawigang pamahalaan.
Ang bawat isa ay pinagkalooban ng thermal blanket, isang sulat mula kay Dharma Master Cheng Yen, at cash relief na 8,000 piso para sa bawat pamilya na may 2 kasapi, 12,000 piso para sa 4 kasapi, at 15,000 piso para sa 5 o higit pang kasapi. Sapagkat hindi nila nais maaksaya pagkakataong agad na makabangon, ang mga benepisyaryo ay ginamit ang cash relief sa pagbili ng mga yero at kahoy para sa kanilang bahay na nasira o tinangay ng malakas sa bagyo. Binigyan pa rin ako ng Panginoon ng panibagong buhay at binigyan niya rin po ako ng umpisa. Maliban sa mga bahay, marami ring mga paaralan ang nawasak ng bagyong Yolanda na nang-apekto sa edukasyon ng libo-libong mga mag-aaral. Ang Tzu Chi Foundation ay nauna na nagkaloob ng 170 prefabricated classrooms sa mga paaralan na labis na napinsala sa Leyte, Bohol at Zamboanga. Mula Disyembre, nagagamit na ang mga silid-aralang ito ng mga mag-aaral sa Tacloban, Santa Fe, Haro, Alang-alang, Palo, Tunga at Ormoc City sa Leyte. Bilang sukli, maraming naghatid ng kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng mga sulat, mga boteng puno ng barya, mga poster na mayroong mga salita ng pasasalamat, at isang pangako ng pagtahak ng mas makahulugang buhay bilang mga volunteer. Ang unang yugto ng emergency relief kabilang ang cash for work, free clinics, distribution ng mga agamitan at tulong pinansyal, gayon din ang pagpapatayo ng mga temporary classrooms, ay nakapaghatid ng tulong sa mga biktima. Ngunit ang Tzu Chi ay magpapatuloy sa pagpapatupad ng mga plano para sa malawakang rehabilitasyon.